So, for today's video guys, pupunta tayo sa sa Changi Airport mga boss. Ito yung pinaka-popular na airport sa buong mundo. So lahat ng content creator talaga pupunta dito para lang makita lang yung buong area ng Changi Airport. So ngayon nasa tayo ngayon papunta tayo ng Skytrain papunta sa Terminal 1 o kaya Terminal 3. So ganito ka busy guys sa daytime mga boss. Pero hindi siya usually ganito. Pero talagang bumabalik na talaga yung economy ng bansa na to guys. Kaya thankfully naging a lot better na siya. And then more people are coming back here in Singapore. So we're heading here guys. Yeah. So this is Skytrain. See, look at it. So Skytrain now here. Yeah. So here is going to Terminal 1. So we are waiting for the Skytrain. Usually it's about 5 minutes ganyan. So antay lang natin dito guys. At papakita ko sa inyo yung Terminal 1 guys. Yeah, kita-kits guys later. Yan, so nag-aantay tayo ng guys ng Skytrain. So medyo matagal, 5 minutes kasi. So usually it should be quite fast, but today I'm not sure why is it so slow. Kaya hintay lang natin guys. So parating na siya. Ayan, malapit na siya dito. So dito tayo. Actually today natapos akong mag-end ng trabaho ng maaga. So I managed to find a time to do a vlog today, especially today kasi since I'm going to this place. So ayan. So samahan nyo ako guys, pakita lang sa inyo guys. Marami na kayo nakitang ganito siyempre sa YouTube. Pero ito yung ano ba yung the right word para doon? Rias, hindi. Parang reality ba? Kung ano ba yung talagang makikita mo. Ayan, so lalabas ng mga tao. Paano tayo dito guys? Okay, let's go. Yeah. Ayan, so dito tayo guys. So ito yung Skytrain mga boss. Napaka-tiny small train to transit to a different terminal guys, like Terminal 1 to 2 to 3. But usually people will just use the travelator just to go to the different terminal. So yeah, so there you go. So pupunta tayo ng tama naman pala tayo. Okay guys, see you guys later. Yeah, let's go guys. Welcome to Terminal 1 mga boss. Let's go. Punta tayo ng Terminal 1. Here guys, here. Kala nyo lilipad ako Hindi pa guys. Sa Tuesday pa ako lilipad guys. Yan ang iba-vlog ko the next day mga boss. So basically nothing much. Ang lahat ng kailangan nyo makita will be inside, hindi sa labas. Pero meron naman silang kainan sa taas, which is at level 2. So dito kami normally pupunta ng girlfriend ko kapag nandito kami sa Changi kasi meron siyang paboritong pagkain dito guys, which is at level 2. Yeah, pakita ko sa inyo guys. And then mahilig kasi siyang
tingnan yung yung mga plane na nagde-depart. Kasi gustong-gusto niya rin talagang lumipad talaga, guys. Kaya this year, thankfully na I managed to make a dream come true na to fly off, which is next week na, guys. So papakita ko sa inyo, guys, yung lugar na pumunta namin. Basically, alam naman lahat ng lugar na to. Very popular destination. Lahat ng mga tao sa mundo, hindi lang kami, hindi lang dito sa Singapore, syempre, is a dream place to go. Kasi it's a ideal place. So dito tayo, guys, akit tayo dito. Ayan. So dito sa taas, guys, meron ditong guys, ayan. Meron silang kainan. And then, syempre, dito rin yung nagsichill yung mga tao dito, guys, after work. Kasi meron din kasi mga office people din dito, guys, na kumakain. And then, nag-pastime during the break. So, maraming sila dito, guys. Ayan. So, meron silang saboten. Meron silang ito, guys. Ayan. So, maraming actually shop dito, guys. Iba-iba yung shop nila dito. Meron din fast food, Burger King. Gusto mo ng Burger King. Meron din dito, Burger King. Ayan, guys. Ang Japar Indian cuisine. Pero kung gusto nyo ng burger, ito, Burger King. So, walang tao dito, guys, kasi hindi pa siya peak hours kasi this hour usually the flight not that much at the moment. So, meron din silang ditong local ramen. At meron din silang Penang culture. Ano to, guys, parang Malaysian cuisine, if I'm not wrong. And syempre yung Andens. Yan ang paborito namin dito, guys. Yan ang pinupuntahan namin talaga dito ni girlfriend, guys. Kaya lagi kami nandito. Kahit hindi kami lilipad, paborito lang talaga namin yung pagkain dito. Kasi solid naman yung drinks, solid din naman yung sides, yung main din nila solid din, kaya napaka goods din, hindi rin masama na kumain ka dito. So nasa at least siguro 50 plus yung gastos namin for 2 person, kaya hindi na rin masama. So ito, guys, so ito yung pinapunta rin ni girlfriend, guys, yung viewing mall, guys, yung viewing mall. So, dito yung nagpapahinga yung mga tao. And then, ayan, kawait lang tayo, guys, kasi nagpapahinga sila. So, lakarin lang natin ng dahan-dahan. So, medyo tahimik dito. May nagpapatulong ng bata. May nagpapahinga dahil long trip. And then, iba, nandun lang sa sa mirror nila, guys. And then, meron din ditong plate ng bata. Kaya, maraming bata naglalaro dito. Ayan. So, guys, ito. So, mahilig si girlfriend dito, guys. So, mahilig siya tumingin ng plane dito, guys. Yan lang actually yung gusto niyang puntahan dito. So, silid lang tayo ng konti. Yan. Pangarap lang talaga ni girlfriend na makita. I mean, it's not really first time, pero this is the second time that she's flying off. She's coming this week. Next week na, guys. Yan. So, scoot yung aming plane, guys. Yeah. We're looking forward for our trip talaga. Actually, naghanap pa rin talaga ako ng vlog, guys. Nagpa-practice pa rin talaga ako mag-vlog. Medyo nahihiya pa talaga akong kumausap sa camera sa harap ng public. So, alam yung nahihiya ka, pero pinipilit mong maging calm sa mga ganitong sitwasyon na kung
kung hindi mo gagawin din, paano ka maging successful? Hindi ko rin naman talaga tawag dito. Hindi ko rin naman talaga pinapangarap maging successful content creation for in the future. Pero syempre, hindi ko naman inaalis sa sarili ko na what if one day, no? Let's say, meron ka ma-discover na content na magbigla na mag-boom, di ba? Ngayon kasi guys, sa dami ng mga content na pwede mong gawin, lahat naman na napakita na ng ibang tao So yung mga baguhan sa YouTube, syempre, gagamit lang sila ng same content at re-apply lang nila sa sarili nila at try nilang gawin on their own style para maging outstanding sa video. So, ganun din yung ginagawa ko guys. So, katulad ng ganito guys, andito, marami rin nagko-content ng effort dito sa Singapore. And honestly, medyo tagilid ang aking vlog kasi hindi naman tayo masyadong inside information guide. Kasi we just telling you yung straight forward na pwede nyo magawa dito sa airport pagdating nyo dito. So basically, dito lang guys, ang pwede ko lang ma-advise sa inyo guys is after immigration guys, meron kang 3 ways na pwede mong gawin dito para makapasok ka sa city. First, yung MRT guys. So MRT napaka-straightforward guys. Ipo-follow nyo lang yung signboard kung saan yung MRT station. Usually, is actually nearest to the main terminal like Terminal 1, 2, and 3. Like Terminal 4, you need to take a shuttle bus to go to that terminal just to be there. So later I'll show you how to get there also guys. So here you go, this is Terminal 3, Terminal 1, sorry. Yeah, this is Terminal 1 guys. And opposite dito guys is yung shopping mall na tinatawag nilang Jewel Changi Airport guys. Ito yung pinaka malaking shopping mall dito sa Singapore na para siyang botanical garden na sobrang daming flower dito. So anyway guys, mamaya na yan yung terminal muna yung puntahan natin. So basically, pupunta na tayo sa ibang terminal. So ito yung Terminal 1 guys. Yung kanina is yung Terminal 2. So ang pupunta natin guys yung Terminal 3. So paano tayo pumunta ng Terminal 3? Skytrain tayo ulit guys. Skytrain ulit tayo. So punta lang tayo dito. So lakad ka lang hanggang dulo. Basically, po-follow mo lang yung sign dito guys. Kung halimbawa magta-transit kayo between different terminals, syempre kailangan nyo read the signboard guys. So makikita nyo dito yung signboard, Skytrain to Terminal 3. So diretso ka lang doon guys hanggang dulo. So madali lang naman yung malaman. If not, meron naman guest information dito para pwede kayo magtanong kung mawawala kayo. Pero from Terminal 1 to Terminal 3, besides sa lalakarin mo, meron naman Skytrain na pwedeng puntahan. So punta ka lang dito, diretso mo lang yan, at makikita mo na may tao na doon na pupuntahan para maghantay ng train to Terminal 3. Mamaya guys, pupunta tayo ng Terminal 4 para mapakita ko sa inyo. So yeah. So mainly guys, in terms of price, ano ba yung mas solid dito kung ikaw is nasa tight budget ka? Mostly, ang gagawin ng mga tao dito guys is magte-train na lang sila kasi napaka-straightforward lang din yung train dito. So, halimbawa, bababa ka ng Terminal 1 dito or Terminal 2 or Terminal 3. Meron kang 2 option. First, yung MRT. Second is yung bus. Pero yung bus kasi dito guys, konti lang yung direct to the main city. Mostly nearby
nearby area lang sa mga sa mga town area dito guys. Nearest town area dito sa Changi. Pero kung gusto mo talagang to the main city, the cheapest way is to just take the MRT to go to the main city basically. Ay, hinihingal ako. Bakit kaya? Yeah. So, pakita ko sa inyo guys yung Terminal 3 mamaya saglit guys. So, kita-kits guys. Yung Skytrain guys. Yan. So, another Skytrain again sa Dipan Terminal guys. So, ganito lang talaga guys. Napaka-straightforward lang naman yung transport dito. Ito yung reality of transporting sa Singapore guys as tourist o kaya local guys. Hindi na kailangan ng maraming inside information. Yung importante guys is paano ka makapunta sa next destination mo ng mas madali at mas mura. So, karamihan kasi dito guys is MRT lang talaga yung kanilang pinipili. Main reason dahil mas madali siyang i-top up and then mas affordable siya. And lahat naman dito guys is by train. Another option naman guys is yung ride hailing guys. So meron ditong Gojek, Grab. So far ito lang dalawa sa ngayon yung pinaka-popular, yung Grab so saka Gojek. Pero international I think Grab yung much more recognized in terms of international. So mag-Grab ka na lang kung meron kang Grab account. Kasi dito naman kasi sa train guys, even though wala ka naman yung tinatawag kang EasyLink card, as long meron kang credit card o kaya debit card na may Visa Master o kaya Amex, pwede mo siyang gamitin para mag-travel sa MRT dito. Lahat dito guys is cashless guys. So napaka basic lang talaga dito. Siyempre, kapag credit card, so medyo mas mahal dahil meron charges depende kung saan country ka pupunta. Pero mas better na nagamit ka na lang ng normal EasyLink card talaga para makapag-save ka ng some money for other things kapag nasa tight budget ka. So ito guys yung Terminal 3. Ayan. So ito yung departure guys, departure place. Ayan. So pakita ko sa inyo mga boss. So medyo malayo. Ayan. Nice, wonderful day. Actually, parang pumislit lang talaga ako para mag-vlog Hindi ko alam kung anong resulta nito pero ito lang yung parang vlog lang na biglaan na hindi planado. Kita mo yung setup natin parang wala lang, di ba? Basta lang tayo nag-press and record, ganun lang talaga. Ayun. Yan. So this is Terminal 3 guys. Likewise, same thing. Lahat ng shop is inside the transit guys. Everything in the transit. All outside is yung mga normal shop lang na parang I think like a small shop and some toy shop, cake shop, and also Lau Lau guys. Yeah, Lau Lau is a very popular. Yeah, Lau Lau. Yeah. Also tea. Yeah, Lau Lau guys. If you like yogurt guys, yeah. Let's say sa country ninyo meron kayong yogurt, baka alam niyo yung Lau Lau guys. Hindi lang ako sure kung anong bansa itong Lau Lau. Hindi lang ako sure kung saan siya tawag dito. Ano yung main origin niya. Pero alam ko parang could be Taiwan o China, Lau Lau. Hindi ako sure yung origin ng lugar na yun. So yan. So dito tayo guys. Terminal 3. Papunta lang tayo dito guys. So ayan, lahat dito nag-aantay ng
pa-boarding pa lang sila guys. Pupunta na, hindi pa sila papasok sa sa main gate. Pero ito yung Terminal 3 and sa baba is yung arrival hall nila. Hindi siya pwede i-shoot kasi hindi siya allowed. Alam niyo naman dito. Isa high tight security talaga dito guys. This is good din naman. I mean, mas better na mas secure kaysa pabaya, di ba? So, meron kang assurance na you're in the right hand. You don't have to worry for yourself all the time, di ba? So, napaka-basic lang guys. Honestly, ano pa rin ako guys medyo nahihiya pa rin talaga ako kasi never ako nagsushoot in front of public talaga. Katulad na sabi ko dati, mostly stream lang talaga ako. Behind the camera talaga, talagang mahiyaan talaga ako guys. And ayok yung, alam mo yung feeling na guilty ka na habang nagre-record ka, tinitingnan ka ng tao. Alam mo yung ganang feeling. At yung lahat naman ng content creator, ganun ata yung feeling talaga. May hiya ka talaga. Pero, ganun talaga guys It's either, give it a shot, give it a go. Ano ba yung the right word? Wala namang babalaan kung gagawin mo. Para ka lang, pwede mo lang isipin na may kausap ko sa telepono, pero camera yung kausap mo. So, parang natural yung itsura mo. Ayan, so ito guys, ang ganda to. Ayan. So usually marami silang parang event guys dito. Marble guys, parang marble. Yeah. Diba? Parang ano ka lang din guys sleep feeling lang guys. Magic. Yeah, see the flower guys. Yeah, that's about it guys. I think it's more into like a Disneyland or something. Anyway, I will be going to Terminal 1 guys, so I won't be coming here on my flight. So I only just here just for the sake of vlog guys. I don't really come here often, and I don't usually maximize my time walking around here to vlog. This is the very first time ever. I don't know why, it's just really, katulad na sabi ko, for fun lang talaga guys. Hindi planado, talagang just give a go and just record the button lang guys. Kasi doesn't matter naman kung meron manood sa'yo o wala, as long na you do it for yourself. Syempre, ano na rin yun, something na parang na-achieve mo sa buhay, no? I mean, doesn't matter. You don't have to look very good, you don't have to look so handsome or so pretty or kaya artistic look para mag-vlog. Kahit sino-sino nga lang talaga nagbo-vlog na Ang importante kasi yung content guys, and gusto din kasi rin natin magpakita ng talagang reality look. Ayan, reality look, ayan the right words. Pero kasi konti lang kasi yung nagpapakita ng the real looks of the some place. Ayan, even in Singapore guys, I think I'm not sure bakit walang local yung talaga nagpapakita ng daily life dito sa Singapore. Even though meron, katulad ng office hour, working hours, minsan dahil sa stress level, minsan yung tao nalilimutan na mag-vlog. Alam mo yung ganong feeling. Kaya yun. So maaga pa guys, walang katao-tao, napaka quiet lang dito kasi di pa ata nila oras Ano bang flight dito? Oh, Vietnam Airlines, I see.
Yeah. So, dito sa labas guys, if I'm not wrong, meron siyang bus papuntang Terminal 4. If I'm not wrong kasi ang alam ko, meron siyang bus na papunta doon. Meron siyang shuttle bus guys. Ito lang naman is apply sa local guys. Pero kung ikaw is tourist and then you actually flying back towards Terminal 4, syempre, you need to know the routes. You need to take shuttle bus and then you need to take a route from different terminal para makakasakay ka ng bus. So, hanapin natin guys yung shuttle bus towards Terminal 4. Yeah, hantayin natin yung bus. So, nandito lang yan guys na sa labas. So, medyo banda dito. So, hantayin lang natin dun sa labas. Sana, tama tayo. Hindi tayo magkamali. Kaya, kita-kits guys later. Pag nagkamali tayo guys, yung main shuttle bus pala guys, yung terminal na pwede ka lang sumakay yung Terminal 2. So kailangan mo pa talagang pumunta ng Terminal 2, which is where we actually came the first one. So ngayon babalik tayo ng dalawang terminal. This is, oh my god, this is very hassle vlog because we need to go back there to take shuttle bus just to go to Terminal 4. Kaya bear with me guys, I will see you in a while guys. Pag nagkamali tayo guys, yung main shuttle bus pala guys, yung terminal na pwede ka lang sumakay yung Terminal 2. So kailangan mo pa talagang pumunta ng Terminal 2, which is where we actually came the first one. So ngayon babalik tayo ng dalawang terminal. This is, oh my god, this is very hassle vlog because we need to go back there to take shuttle bus just to go to Terminal 4. Kaya bear with me guys, I will see you in a while guys. Oh yeah guys, I have one map hack na pwede ko ituro guys. So alam nyo naman na yung tatlong terminal is interconnected between the MRT. So yung pinakamabilis na para makapunta ka sa Terminal 2 is through MRT track. Ibig ko sabihin yung travelator towards each terminal, yun ang pinakamabilis kaysa mag-skytrain ka. Kasi yung skytrain, kailangan mo pang magpalit-palit. So ito, diretso ka lang. Lalakarin mo lang. Consider map hack naman na to. Mas mabilis ka makapunta sa Terminal 2 kaysa mag-skytrain ka. So, bakita ko sa inyo guys ito. So, ayan guys. Sa baba ka lang from Terminal 3. So, sa baba na yan guys, makikita nyo na meron travelators dito sa kanan. So, ano yan guys, one way lang. Pag dumiretso ka dyan guys, is Terminal 2 na. Ito yung ito yung Terminal 3, ito yung Terminal 2. Yung 1 is nasa left. Pero yung travelator guys, kapag dumiretso ka, Terminal 2 na agad. So, ito yung consider para map hack guys. Sa tingin ko, mas better at mas mabilis compare sa Skytrain dahil sa waiting time. So, ayan. Hello? So, dire-diretso ka lang hanggang dito. Diretso mo lang yan guys hanggang Terminal 2. So, there you go guys. Another map hack guys. Pero actually, madali lang mo din kasi naman malaman eh. Kasi napaka-straightforward lang naman kasi lahat ng dito, Singapore guys. Madali lang malaman paano mag-transport dito, paano pumunta sa isang lugar, from which terminal to another terminal. Alam niyo mga ganung bagay. Napaka-basic lang. Yan. So, pupunta tayo sa guys, sa level 2 kung saan tayo magsasakay ng shuttle bus towards Terminal 2. So let's go.
Okay, so mula dito guys, dito rin Terminal 2. So, from here guys, ang shuttle bus is located sa arrival hall. So, meaning to say, instead of going up, you just need to go to the arrival hall which is on the right hand side. So, diretso ka lang dito. Nakita nyo yung travelator pataas, ayun ang departure. Pero kasi, mag-detect tayo ng shuttle bus, so dito tayo pupunta sa taas. So, akitin lang natin to. Dito banda. Akitin mo lang yan. Malalaman mo na kung saan yung shuttle bus towards Terminal 4. Straightforward. And it's much more easy. You can see this one, the sign. Bus to Terminal 4. So, napaka-basic lang guys. Yung every step dito. Hindi na kayo maliligaw. Basta sundin nyo lang tong step na pinakita ko sa inyo guys. So, mas madali na lang siya intindihin kung ipopost ninyo, tapos titignan nyo na lang yung lugar. Ayan. So, sana makatulong sa inyo guys kasi konti lang talaga yung parang more information towards this place. And then, syempre, I'm speaking in Tagalog, syempre. This is for my kababayan guys na pupunta dito. First time lang dito and gusto nilang makampot na sa every terminal, syempre, is a small help na what I can do as a kababayan. So let's go tayo dito. So you can see this one, this is the bus to Terminal 4. Yan. So ayun guys, so ayun ang bus guys, tara. The bus already arrived, let's go. So punta lang tayo dito. Yan. So ito yung shuttle bus guys. Yan. Okay tayo. Yan. Yes. So yun tayo guys. Terminal 4. Ang ganda ng shuttle bus oh. Para ka nakalimusin. So ayan oh, napakalawak ng lecture guys. Napakalawak. So parang kang ayan, and some more is free guys, free. Libre, alam nyo ba yung tawag na call libre? Libre talaga. No need to pay anything. So, kung dito sa Singapore at gusto mong gumala-gala sa airport lang, eh, gusto mo ito ng Terminal 4, syempre, pwede mong gamitin itong shuttle bus. You don't have to pay anything talaga. It's free. Kaya, I'll see you guys in Terminal 4 guys in a while. Peace out guys. Yan guys. Terminal 4 mga boss. Pina-shuttle bus guys. So, pupunta na tayo ng Terminal 4 mga boss. Basically, ano guys, we are coming in the futures of the airports around the world. And there's one that's coming, which is Terminal 5 guys. Which is just beside of this place guys. I think it's opposite, if I'm not wrong. So, parating na siya guys in 2030. Hopefully, ma-vlog natin yung lugar na yan. Siguro by that time, nakailang video na siguro ako. So, hopefully, we can do more vlog together. Sana di ako tamarin. Kasi kapag tinamad ako, yun eh. Ang hirap ang hirap magsimula. Yung, pag tinusunod mo ka na ng tamad, alam mo yung katamaran, God of katamaran. Diba? Kaya yun. Okay guys, andito tayo sa Terminal 4 guys. Welcome Terminal 4. So we can go to this place. Samahan nyo ako. So ito na yung last terminal guys kasi apa lang naman yung terminal dito. So this is the last terminal that I can explore. Basically everything you need to know will be here. So I think today is a special day. More people. So I think we can go more things. Yan. So, pababay muna natin ang mga idolo natin. Kasi iba na, hindi naman tayo magpa-fly dito. So, we do our own.
Welcome guys. This is Terminal for mga boss. So ayan guys. Ang silaw guys, hindi ka makita pero pwede ka sa kanya makita. No? Goods naman guys. Sun's fan light. So, dito tayo. Terminal for mga boss. One of the newest terminal here in Singapore guys. Nakailan na ako dito. Ito naman guys is nothing so special. Nandito lang naman yung parang automated e-gate na papasok ka lang tapos yun na, mabilis lang. Same thing lahat ng shop in a transit area. So lahat ng shop na halimbawa kung gusto nyo mag-shop wala dito sa dito sa Terminal 4. Mainly lang dito guys, yung palipad ka na, super bilis lang. So alam mo yun lahat sila nakapila na yan, yun ang automatic gate guys, yun nandun. Pero hindi siya pwede i-vlog sa sensya na. Pag bawal, wag na ipilit. Kasi nandito, kailangan natin mag-abide sa law. Pero ito yung terminal guys. Ayan. So para ka ng professional vlogger guys. So iba-iba. So parang alam mo, napakagaling mo mag-vlog vloggers lang tayo di ba? And doon bawal doon mag-shoot, kaya wag mo na ipilit yung bawal. So dito guys, ito. Ayan, sa taas niyan, yan ang kainan. And meron din viewing wall doon. Kung gusto niyo makita ng yung tao uupo doon, wala ka makikita doon kasi banda doon lang yung pinakaano. Mayroong camera. Doon lang banda yung pwede mo makita. Yan. So, pakita ko sa inyo guys. Yung taas is kopitiam lang talaga. Nothing much. And then, dito ka lang maghahantay. Bago ka magpapasok sa departure area, syempre, kakain ka muna. So, dito yung punta mo, sa taas. So, meron din silang small store like Digital Gadget, Commercial Perfume, Chocolate Express, Bakery Cuisine, Cheng Yang, Burger King, Papa Rich, Go Noodle House, Andes by Aston, Aji Ichi Sushi Bar, and the Kopitiam. So lahat ng shop nasa lang guys, nasa labas lang talaga yung lahat ng kailangan nyo makuha. Ang pwede nyo makain, pwede nyo mabili, lahat lang sa labas ng departure talaga. So ayan. Ay, parang sarap na lumipad. Ilang araw pa. Ilang tulog pa. 3 tulog pa guys bago ako pumunta dito. When that time tayo ay lilipad na rin guys. Yeah, enjoy natin yung Korea guys together. For now, while waiting, vlog lang muna tayo dito sa Kopitiam. Kopitiam guys. And there's small viewing lang din dito. Yan. So tayo dito. Lahat ng pagkain dito lang yan guys. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa malayo. So kung dito ka lang, ito yung pwede mong kainan. So hindi mo na kailangan. Kung gusto mong budget, syempre ito yung pinaka first choice kasi is less expensive compare it on the restaurant. And then air condition. Importante guys dito is aircon kasi mainit sa labas guys, napaka-humid dito. So ang main na binabantan talaga nila dito guys yung aircon talaga. Beside the food, the price, siyempre, air condition din. So, punta tayo dito guys. Konting kwentuhan lang tayo muna. Wala akong masyado nakikita dito Ewan ko lang kung pwede siya pakita. Pero wag na lang sana kasi baka tayo. Upo tayo dito. Ayan.
Yan. Ito yung good spot guys para dito. Ayan. So, yan. So, ito yung Terminal 4 guys. Nothing much. Parang normal na terminal lang. Pero dito kasi, malayo kasi ito sa pinaka-main. So, less people, less crowded. And then, ito rin yung isa sa mga less populated area kasi mostly yung pupunta dito is yung ano lang, yung lilipad talaga. Yung wala lang magawa, konti lang. Katulad ko, walang magawa. So, pupunta tayo dito. Kaya, yun lang. Sana, na-enjoy kayo sa ating vlog guys. And definitely, I will do better in terms of inside information about this place. Siyempre, in Philippine version, I wanna speak so much English is because maybe YouTube might not know where this video should go to. It's because I am Filipino. I'm a pure Filipino, but I am Singapore citizen. So, yeah, I'm a considered foreigner in my country now. But in this country, I am a local. But in terms of ethnicity or kaya nationality, local ako. Pero ethnicity, foreigner ako dito guys. Kaya yun lang. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog guys. And more things upcoming to my next video guys. Kaya maraming salamat guys sa panonood and see you next time guys.